For today, Dead Duterte. Kaya nga sabi ko, di ba, hindi yan si Pangulo. Si Pangulo, dinala sa ibang lugar para maging makatotohanan yung Dead Duterte state. Ano? De-Dutertification. Tatanggalin daw yung Dead Dutertification. So, inumpisa nila sa Duterte mismo, sinakay. Yung puso ba ng mamamayang Pilipino sa tunay na pagkilala, may isasakay pa nila? Makinig pa ba nila tayo? Hindi kaya. Hindi nila kayang tungkabin yung naitanim ni Duterte sa puso. Hindi nila kayang isakay sa pribadong jet ang puso ng mamamayang Pilipino. So yung pag-kidnap nila, na-apply nila sa pinakaulo ng mga pagbabago sa Pilipinas na may tapang at malasakit. Pero hindi nila pwedeng gawin ito sa Pilipino na burahin na lamang basta-basta yung mga tanim na talagang tagos sa puso. I wrote about it this morning. Sorry, I'm a journalist. I wrote about it this morning, no? Dahil nakita ko yung article sa Jakarta Post. Number one, Yes. the article is not an academic article. It is an opinion, in fact, a reflection of a writer. Alright? So, ibang-iba po yung, pero, yung ginawa nilang poster, nakalagay doon, academic. But it's not an academic piece. It is only an opinion piece. In fact, it's a personal reflection and commentary of the author, and nothing about it is academic at all. Pero ang content, ang naging argument ko about it is that, alright, so you want de-Dutertification. Okay? Gusto nyo tanggalin sa isipan ng tao yung pagiging Duterte. Pero tanong ko lang ngayon, sa ngayong sitwasyon na malala ang korupsyon, okay? At nagsama-sama ang mga blocks, nagsama-sama nagsama-sama LBM, si Sas kasi, yan ang binigay niya. Sama-sama ang LBM, nagsama-sama ang PINGS, pati ang Makabayan. At pag lumabas ang usaping korupsyon, parang medyo may pinoprotektahan. Sino bang block ngayon na lang ang nakikipaglaban para yung korupsyon ay mailabas ang katotohanan? PDP. Sino ba? Di ba mga Duterte people? Not only Duterte people, but also people na may sympathy. Tama ba? But that's also the spirit of Duterte, really confronting yung corruption na yan. I-Dutertify, ibig sabihin, tanggalin mo yan in the picture. Imagine mo na lang, politics in the Philippines with nobody really saying, hindi ito pwede, dapat ilabas kung sino ang mastermind, dapat itanong natin. Tama? Tama. Kung walang ganun nagsasalita, ano ang mangyayari sa Pilipinas ngayon? Yung korupsyon, 100%. Tama? Tama. At para manatili yung korupsyon, may kakambal yan eh. Ang kakambal nito, dapat mag-perpetuate yung ganitong kasing governance. Tama? Na hindi maalis. Kaya nga may mga impeachment, tinanggal si Duterte kasi nga may korupsyon na nangyayari at para magpatuloy, dapat sila saliw pa rin after 2028. Tanggalin mo lahat. Mag-de-Dutertify ka kaya. Anong mangyayari sa atin ngayon? Anong mangyayari sa Pilipinas by 2030? Imagine what will happen to the Philippines by 2040. Right? And they were saying de-Dutertification is key to moral reckoning, but you cannot have moral reckoning if the basic premise and the basic situation right now is actually moral bankruptcy from the other side na nagkakaisa para lang matabunan ang korupsyon dahil ayaw nilang maupo si Sara. Yes. Kinikilabutan ako sa statement na yon. Pero totoo po yun. Kaya alam mo, sa pagpapatuloy natin, ilihis naman natin, hindi natin ililihis, no? Hindi to flood control. Ibayin naman natin. Balik tayo sa security. Balik tayo sa seguridad kasi at this moment, meron tayong kinakaharap eh. Nandito tayo, no? Magkakasama tayo. Pero alam mo, marami tayong kababayan ngayon na nangangamba sa sitwasyon ng ating bansa. Hindi tayo nakakasiguro kung hindi tayo tatamaan ng mga nangyayari at nagaganap ng mga giyera sa ibang bansa. Nakita naman natin, bakit? Balikan ninyo yung nakaraan kung anong sinasabi ni Presidente Duterte kung tayo ba'y handa na sa giyera. Hindi pa. Kaya nga ano yon, sumpak? O kaya yung pinapuputok sa kawayan, ano po ba yon? Yun lang ang alam ko meron ng ano sa ngayon eh. And that's the reason why we need to sit down para
mahinto yung gulo, hindi yung katapang-tapang natin, nakakalabanan pa natin yung mga karatig na bansa, na pwede naman tayo makipagkaibigan, di ba? So, at this moment, siguro, bigyan natin ng pagkakataon makapagsalita yung mga kinatawan o mga secretary ng atin pong departamento ng gobyerno noon para mailatag nila kung anong difference, ano yung priority nung dati din naman na nakaupo po si Pangulong Duterte, meron din pong nagbadyang gera. Actually, nagkagera din noon sa ibang bansa, di ba? Ukraine. Oo. Pero tingnan ninyo, balikan ninyo, what happened? Secure. Oh. Secure. Nadamay ba ang Pilipinas? Awa ng Diyos, hindi po. Kasi yan, nakukuha rin yan sa dasal. Pero kailangan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Huwag kayong umasa sa dami nyo ng pera dahil pag pinasakop kayo, hindi nyo madadala yan sa hukay. Hindi nyo mapapakinabangan yan. So kailangan natin ng solusyon. Ano nangyayari ngayon? Anong dapat iprioridad? Nasaan ang mga kababayan natin na nangangawala, nagtatago? Tumatakbo pa rin. Magpanggang ngayon, umiiyak ang mga pamilya na nandito dito sa Pilipinas. Huwag kayong makasiguro na tayo po ay safe. Hindi po tayo safe hanggang ngayon. Ang seguridad ng Pilipinas ay nakasalalay sa pinakamataas na pwesto ng tao, opisyal ng ating bansa. Hindi mo pwede yan isumbong o sisihin kahit sino dahil kung sino man ang may hawak ng departamento, kung saan yun ang nag-iingat at naghahanda para sa mangyayari, no, kung ano man, is siya rin po ang nagluklok. Kaya taong bayan, missing kayo. Pagpatuloy natin through our kaibet. Alright. Thank you, Ka Penny. I'd like to direct this question po kay Secretary Al. Sec, ano po ang pananaw ninyo about renewable energy? Yung solar farms, hydro energy. I visited my sister in 2024 sa Canada, no? And the reason why napakamura ng kanilang kuryente at stable is because of hydro energy. Ang lalaki ng mga dams nila galing sa lake, no? Yung ano nila, yung tawag mo nito, yung supply nila ng energy. Dito sa Pilipinas, marami tayong likas na yaman, no? Pagdating mo sa sa tubig, sa mga galing sa mga falls. At the same time po, pinaliligiran ho tayo ng dagat, which could also be a source of solar energy. Wala ho tayong winter dito. At tayo ay exposed ho talaga sa sa araw na saan tayo pwedeng maglikom ng ating enerhiya. Nasaan po ba ang stage ng ating paggamit nitong mga resources na ito, Sec, and how important is it to secure these resources? Well, thank you, Eve. Umiinit ang diskusyon ng parte sa politika. Hindi na ako sasama sa panayon. I will speak about politics and about the leadership, no, in mga transition in some other time. Sa ngayon, sa enerhiya lang, yung hinaharap natin ng Pinas, no, sinasabi na natin, ang kailangan natin ngayon is really paghandaan paano natin naharapin at sana matawiran, no? Matawiran natin itong problema sa ngayon ay kinakaharap natin. Sana itong administrasyon, pangalagaan at ipatupad ang dapat na mga hakbang para sa ganoon makatawid tayo sa sitwasyon na ito. Ngayon, on the issue of renewable energy, that has been being developed. No? May mga programa during the time of President Aquino, nagsimula na yan, tapping renewable energy. Kaya nga lang, ang renewable energy supposedly can lower our electricity, the portability of energy. But to develop that, nagkaroon tayo ng favorable rates na ibinigay during that time. No? Even the time of President Aquino, ang sinasabi ng feed-in tariff, na binigyan sila ng isang rate na para ma-encourage
Ang problema rin dito, of course, masyado tayo nakikinig po sa mga foreign foreign lobbyists Lobbyist. to promote their technology. Promote their technology. Sa Pilipinas, kailangan i-develop natin ang ating indigenous sources. Ano ang ating indigenous sources? Dito, nandiyan nga, sinabi mo na, marami tayong ilog, marami tayong dam, yung hydro. Hydro. Because hydro is a stable source of energy. No? Pwede yan yung sinasabi nating base load, pwede para sa regulatory, ganyan. Basta flexible siya. Katulad din yan ng having a coal or nuclear. Ang pangalan to, ang hydro. Ang problema naman ng hydro, pagka summer, pagka kulang ang tubig, katulad ng nangyayari no sa Mindanao, magkakaroon ka rin ng shortage. Sabi, dapat lang yan, i-combine mo yan with solar. Solar. No? So solar and hydro. Kaya during the time of our administration then, with Duterte, we tried to develop and push solar over water. Para doon sa mga dam, lagyan niya ng solar panel para pagka mainit at saka walang tubig, yung solar naman. No? Pero hindi ganun kasimple yun because you need storage. You have to store that energy para pagka merong like, may store mo, pagka kailangan may babagay. No? And then you have to have yung sabi nga natin yung linya, yung distribution and transmission, kailangan din adaptable yun, yung talagang adapted for renewable energy para mapakinabangan natin ng gusto. So, yun yan, yun ang sa solar, yun ang sa hydro, they're all good. Solar is good. The technology of solar is fast changing, yan, Kaya lang, ang problema sa solar, it competes with food production, especially in the initial stage. Yun ang naging issue ko noon Dahil sabi nga natin, yung mga taniman ng palay, na ginagawa kino-convert to solar. Dahil nga hindi tayo competitive sa agriculture, yung palay pa natin production, Sabi ng farmers, bugi. So ginagawa ng mga may-ari, pinarerentahan na lang, gagawin naman solar. So, mahirap yun. And we try to balance that, Ngayon, kung ilalayo mo naman doon sa mga remote area yung solar, masasabihin niyan yung transmission, walang linya to distribute it. So, yun ang mga sinasabi, may mga problema. And then another source natin is the geothermal. Ang geothermal, yan yung katulad doon sa Tungonan sa Leyte. That has been supplying us energy. Yun ang nangyari sa atin during the time of the Ferdinand Marcos Sr., yung Tungonan na-develop yun. And last time ngayon, umuman sa atin, nagsusupply. We're getting a lot of energy from that. Yun ang problema sa ating Pilipino. Nang makadevelop tayo nag-relax tayo. Instead na ituloy-tuloy natin para i-advance, para bang kumikita na okay na, satisfied na. So nalalampasan tayo ng iba. So during the time, again, our time, we try to promote geothermal and we ask that, sabi dati 100% Pilipino lang, we open that to the foreigners kasi malaki talaga ang gastos din. So that we need to develop our indigenous source para yung energy independence natin, hindi tayo dependent sa import, achieve natin yan, and then yung exploration natin. Yung exploration, again, yung para sa mga ganyan, we promote yung sa exploration, nagkaroon kami ng roadshow dyan para to promote yung exploration dito sa West Philippine Sea. We were doing that already, kaya lang sabi nga, na-affectuhan masyado ng pandemic, and during the last year, dapat nagsimula na yung talagang pag-explore, yung talagang exploit na mag-explore na. Kaya lang, that was already May and June. And then, magkakaroon ng mga meeting ang si President Duterte with President Xi Jinping. Sabi natin, of course, tigil muna ito para hindi magkaroon ng ripples or issues. So, yun, natigil natin. Pero dapat talaga
mag-explore tayo doon. Mag-explore tayo ng ating indigenous source, whether it is at West Philippine Sea, whether it is in, what you call yun, yung sa Ligwasan Mars. Marami naman tayong methods, and including coal. Ang problema natin pati, no, yung sa energy dependence natin, meron tayong coal deposits. Kaya lang, pinagbawal naman yung mga mining para kunin natin yan. Sabi, this is God-given resources na kailangan mako natin eh. Masyado tayong, siguro napo tayo ng Greenpeace sa mga, yung sa, ano ito, yung climate change. Ang position ko no, during sa mga climate change na yan, medyo bihis ako sa, ayokong sumunod doon sa ginagawa ng, sabihin niya, reduce carbon emission. Halos utot na nga lang ang ilalabas ng Pilipinas, tapos gusto pa niya yung i-reduce yan. Wala pa. Napakatayo na ang Pilipinas ang the least contributory to this climate change. Tapos tayo pa magsasakripisyo. Hindi sa setback natin. Medyo nagkaroon ako ng pagod because I was the last one who signed. Because sabi ko lang yan ang condition niya, you cannot stop coal. Yun ang ginawa kong condition. You have to stop coal. Yung pag-firma natin po sa COP20 something, I forgot the number, and I really refuse to endorse it because sabi ko, paano naman ang mangyayari kung titigil namin yung coal? So, marami tayong coal na dapat i-develop. So, imbis na nag-i-import tayo. So, sometimes policy natin, hindi natin alam ang ginagawa ng kaliwang paa sa kanang paa. Yun lang mo pala. Yung ano pala, Sek, nakalimutan ko, no? Pati wind energy, no? Wind energy also. Very, Wind energy. hindi ba? Ano rin eh, angkop din sa ano, dahil pinaliligayan tayo ng ano, ng tubig. Pero ang sa ganyan kasi, huwag naman yung, alaman mo kasi yung sa lobby, mas maganda ito, mas maganda yan. Apo. At this stage, it's not a question of choice. It's a question of really meeting our needs. Kaya yung sabi ko during our time, sabi ko meeting ko in German, ang problema sa Germany, sabi ko problema, you're pushing for your solar, and then you're asking for FIT. And yung FIT tariff, Yes, para mataas na rate. Ano ibig sabihin yan? You're subsidizing you. Instead of us helping us, the developing country. Kako ang problema ng Pilipinas is our source, our supply, our source of energy. Kako kung may tuturo mo lang sa akin kung nasaan ang impyerno, kung pwede lang i-cable yan. I-cable namin yan para mag-meet the needs. So sa atin gano'n, mahirap magyabang-yabang agad tayo. Mahirap maging mayabang agad tayo as a country. Hindi naman natin kaya pa. Meron tayo, sir. We need to meet our Meron energy tayo. security para makausad. Otherwise, ano nga ba yun? Magbida-bida tayo, kaya wala naman tayo ibubukan. Mayroon tayo, sir. Hindi nga lang nalit ng tao yung katulad mo. Siguro kung naharap tayo, natuloy-tuloy to, hydro desalination. Mayroon po tayo. Hydro-desalination. Sarili po natin technology, sir. Dapat yan. Ginagawa na namin ngayon, hydro. so mauna lang sa Malaysia, Philippines na. Maraming po yan, marami Isa pa tayo ako sa na service contract Kaya sa natutuwa ako. hydro. Mamaya, sir, also tayo. Mamaya natin pag-usapan yan after ng kapihan kasi meron pa tayo isa pang susunod na programa Yes. with all of you. Kaya sa ngayon, no, yung question, it's not that hindi natin i-accept later. Yes. Okay? Para tuloy-tuloy tayo at maging nasa oras po yung atin pong time. Sir, I will not stop you. Can you say it later? I told you. Namaya, sir. Ma'am, that question, Wala additional. nang last, wala nga first eh. Additional, ma'am? Later. Meron po tayo continuation. Okay, ma'am. I'll give you the floor later. Okay, thank you, ma'am. Pasensya na po. Para masunod natin ng tama yung programa. Okay, ma'am. At may Thank you. latag ng kompleto. Any more pagsusog, Sir Rob? Wala na. So, now po, kailangan natin maging on time. Pasensya na. Sorry, ma'am. But I'm not saying that you need to stop because kailangan di kayo nag-stop dito. Kailangan ko lang ano sa inyo, ha? Sorry. No, it's okay. It's okay. Mamaya, pipilitin pa kita. Pipigain pa kita mamaya.
And now, siguro naman, I'd like to acknowledge the presence of Mayor Rama. Napakagandang lalaki naman yan. Fresh na fresh from Cebu City. I just came from the plane. Sabi ko, grabe na sa ulo ko na topic You know, we were just talking about I think we need to say bye-bye. Do we need some parting words from our guest, no? Our moderator, please. Parting words from our guest. Yes po. From our guest o ako na muna? From, Guest na muna. Oh, guest na muna. You sa Christine, parting words. Well, first of all, thank you, no? Thank you for inviting me here. Medyo nakinig ako ng gusto kay Sec para ako nag-seminar. Ang sarap pakinggan, yung mga things that sana matuloy because naumpisahan na. I think yun yung nasa puso ko. Ang daming naumpisahan, sana maituloy dahil ang makikinabang po ay ang taong bayan. I think one of the things that was inculcated in our hearts before was sa panahon, in times of uncertainty, government should step in to cushion the impact, whatever impact it would have sa mga tao. That is where the government will come in to protect its people. And listening to Sec Cusi, maririnig natin ang dami nilang inayos, everything was ready, everything was planned, everything was studied. Hindi lamang po sa DOE yan, pati po sa Department of Agriculture. We had to do the same thing. It was the same exercise. Bottom line is, exhaust all effort para kung anumang krisis ang harapin ng bansa, sana hindi gaano mararamdaman ng taong bayan. Sana hindi ang tao ang nahihirapan. Kasi nandyan ang gobyerno, sabi ko nga, cushion the impact para hindi mag-free fall, no? That is something that we would like at that time. Yun yung ating, we don't want that to happen. And in the same manner na si Sec Cusi was fixing and defending the needs of the energy sector, each department, ang Department of Agriculture then, we were determined also to protect our stakeholders. Ano man ang mangyari, dapat hindi dehado ang mga magsasaka. Ano man ang mangyari, ang ating mangingisda, ang ating mga livestock raisers, hindi dapat madihado. So sana po, ngayon, it's the same, sana, no? It's the same mindset, the same heart to serve, and the same determination to find a solution to whatever problem na haharapin or hinaharap po ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyo. Secretary Cusi, thank you very much, ha? Yusek, ganda. Ang ganda-ganda mo talaga. Now, any parting words from our Secretary Cusi? Sabi nga natin, no, sana itong ating inaharap na problema ngayon, matawiran natin. And we don't like our government to be facing this problem. Because tayong lahat ang problema. Sabi nga natin, hahanap tayo ng solusyon, tutulong tayo mamamayan, sana sabi, energy savings.